So hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So bali for today's video, tuturuan ko kayo kung gaano nga ba kahalaga itong mga components natin na to sa ating motor. At the same time, itong regulator rectifier, kung ano nga ba yung ginagampanan niya sa ating motor. Okay, so dito tayo sa stator mga boss. So bali yung pinaka point of view nitong ating tutorial ngayon is charging system, no? So from the word itself, charging. So may pag-charge na nangyayari. So syempre unahin natin yan dito sa ating stator. Sa stator natin mga boss, itong stator natin na to, ito yung nag-a-act as a generator ng ating motor. Kasi nga kapag umikot yung magneto, kapag umikot na yung magneto dito sa paligid nitong ating stator, kasi itong ating stator fix yan, hindi gumagalaw yan, nakapix yan mismo sa ating crankshell ng ating motor. So bali ang umiikot lang dyan mga boss yung magneto. So nakataklob siya na ganon. So kapag umikot yung magneto, from the word itself, magneto, may magnet yun, nagpo-produce na yun ng, or nagkikreate siya ng electromagnetic current, kung saan sa pamamagitan ng mga windings o rolyo ng mga wire na yun na to, ayan, yung manipis na wire na yan. So yan yung nagsusupply ng kuryente papalabas dito sa mga wires na yan. Okay, so dito sa ating stator meron tayong stator na 4 wires at meron din tayong stator na 5 wires. So yung nasa diagram natin is 5 wires, no, which is common or kadalasan nakikita natin sa mga common na motor like Honda at mga China. And same lang naman to mga boss sa iba't ibang brand. Nagkakaiba lang sa mga color coding ng wires, pero same lang sila ng principle or prinsipyo kung paano gumana. Okay, so meron tayong ground wire dyan. Again, kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, automatically yan yung ating ground. Okay, next naman meron tayong blue na may stripes na white. So kapag nakakita kayo ng ganyang wire, yan yung trigger natin or yung pulser. Pulser. Hindi ko na lang sinama dito, no? Yan. So sa magneto natin kasi may kunya yung magneto. Doon dumadaan yung kunya na yon sa may pulser. At siya yung nagtitrigger para magpumitik yung ating CDI. At meron naman tayong black na may stripes na red. Yan yung ating main coil. So ibig sabihin kapag stator drive yung inyong motor or AC type, yan yung pinakamalakas mag-supply, no? Pero wala naman tayong gagalawin dyan kasi nga ang focus natin is itong charging system. So next naman mga boss, dito tayo sa pink wire. So kung mapapansin nyo, yung pink wire na yan, tumakbo na yan sa regulator or rectifier. So itong pink wire na to, yan yung ating charging. So siya na ngayon yung nagpo-produce ng kuryente para pumunta sa regulator rectifier. So ibig sabihin hindi ganun kalakas, hindi rin ganun kahina. Sapat lang para makapag-charge ng battery at para hindi agad malobat yung battery natin. So bali ganun lang naman yung pinaka point of view nitong ating tutorial ngayon. And pinapaliwanag ko lang na mabuti step by step. At balik tayo sa topic. Ito nga palang pink wire na to mga boss, minsan naging white yan, no? Or madalas kulay white ito. So kapag nakikita kayo ng kulay white sa 5 wire stator, so automatically yun yung ating charging, pero depende pa rin sa brand ng motor. Okay, so itong pink na to, yan yung ating charging. Pupuntahin ngayon sa ating regulator rectifier, and then itong regulator rectifier, i-manage niya yung ating current kasi nga AC type. So ibig sabihin kapag AC type, hindi pare-parehas yung bato nung kuryente or hindi pare-parehas yung lakas. So kumbaga, nakadepende pa rin siya sa idle or sa minor ng motor natin. So kapag ni-rev mo yung motor, dun siya liliwanag. So parang ganun yung AC type. Okay, so for example, umiikot yung magneto, maglalabas na yung current, pupunta na yun sa regulator rectifier. Itong regulator rectifier natin, siya yung taga-manage ng current from AC to DC. Ayan, AC or alternating current to DC. So from DC magsusupply na ngayon ng current dito kasi nga stable na yung flow. I-dediretso na ngayon dito sa ating 12 volts battery. So yun yung dahilan kaya yung ating battery ay umaabot ng 2 hanggang 3 taon.
So patuloy na charge nitong ating regulator rectifier yung battery natin. Okay, so yung battery natin kasi mga boss, napakaraming sinusuplayan niya. Nandiyan na yung buong accessory wire, headlight, busina, flasher, ano pa ba, starter. Yung starter ang pinakamalakas kumonsumo ng voltahe sa ating battery. Kaya kapag nag-start tayo, upon starting, yung voltahe ng motor natin, which is 13 plus above volts, so magdadrop yan ng 11, 12, no? Kasi nga napakalakas ng konsumo ng ating starter. And next naman dito sa yellow wire, kapag wala kayong battery, so ito yung importante, yung yellow wire. So itong yellow wire naman na to, ito yung ating, so lagyan lang natin. Ayun, sorry, charging. Ito naman lighting. So lighting, so ibig sabihin, yan yung nagpo-produce ng ilaw or kuryente para sa ilaw ng ating motor kahit na walang battery. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na walang battery yung motor nyo, magpo-produce itong stator natin ng sapat or enough na current papuntang regulator rectifier, at i-manage naman ng regulator rectifier papunta naman to sa ayan, sa mga switch sa headlight. Ayan, switch sa headlight. Kaya kapag magtatap kayo ng headlight kahit na wala kang battery, hanapin nyo lang yung output nitong regulator rectifier natin. So po pwede kayong mag-tap doon kasi nga ni-rectify niya na or ni-regulate niya na yung kuryente. So meaning to say, hindi na siya mamumundi or hindi na puputok yung bumbilya nyo. So kapag dito naman tayo nag-tap directly sa ating stator, gawa ng hindi nga pare-pares yung current, malaki ang chance na mapundi or ayun, pumutok yung bombilya nyo. So bali ganun lang kasimple mga boss. So regulator is to regulate or rectifier, at the same time siya yung nagcha-charge ng ating battery. So bali hanggang dito na lang, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.